Good day everyone. Today in my video, I will be explaining our task on programming 2. May nagawa kami ng 2D array na 5x5. Ito siya. Ito yung code ko na pinasa ko kay sir. And i-explain ko kung paano ko nagawa yung code na to and paano na solution yung problem na binigay ni sir, which is gagawa kami ng 2D array na 5x5. Then yung 2D array na yun is may kailangan kami gawin, which is kung may negative na odd number is papaplasin ko lahat yon and ilalabas ko kung ano yung sum nila. And may isa pang kailangan gawin, which is yung sa each row ng ating array, papakita kung ano yung pinakamalaking value sa kanila. And ito, nagawa ko yung code. First, explain muna natin yung una. Syempre, ito, int array, 5x5, 5 row and 5 column. Sa una, kaya 5, ito yung magiging row natin and ito yung magiging column. Yan ang array natin. Tapos kaya walang value na nakalagay dito because tayo mismo yung mag-input ng ating value. Hindi siya dati nang nakalagay. Dito natin siya makukuha. Mamaya, explain ko. And next is itong int sum negative odd. Ginamit ko lang to para siya yung placeholder mamaya sa magiging sum pag may negative man na number na ilalagay natin. Then ito, explain ko rin to. Ito yung, syempre, mag-out muna ako para alam ng user kung ano yung gagawin niya sa code. Itong code na to, ito yung mag-i-input sa magiging value ng ating array. Ito first, yung makikita natin siya is isa siyang nested loop. Yung sa outside loop, dito natin makuha yung row. Yan, row. Siyempre, mag-start sa 0 and before 5, mag-end na siya. Tapos magpa-plus siya. Then, sa loob naman, yung inside loop is siya yung column. Ito yung row, this one, and column, this one. Yan, itong represent nila syempre. And every time na mag-siin tayo, ipupunta niya na yun sa ating array 55 into the array. Ito yung use ng ating itong code na to. Siya yung mag-input. Ito yung mag-input ng magiging value natin. Ito yun. Then next is ito. Ito namang cout array, actually, hindi to pinagawa sa amin. Parang dinagdag ko lang para medyo mas maisignan. Ito naman ang ginagawa nito is papakita niya lang kung ano yung in-input natin dito. Basically is ilalabas niya lang para makita natin in table format kung ano yung mga na-input natin dito na values. Dito. Siya ito. Lalabas niya lang yung array list na natin. Lalabas niya ito. Kung ano yung mga naging value na nilagay natin in a table format. Actually, pinagawa sa amin yan last activity and I figured na ilagay na lang dito, include natin. And next is ito naman. Ito naman, siya na yung magko-compute ng mga magiging negative value. Mga negative odd number values na ating mga nilagay kung meron man. Siya ito. Siyempre, una, int r equals 0, r less than 5, r plus plus, ganyan. Ulitin lang natin yan. And sa loob ng ating nested loop, siyempre, sa unang column, babasahin niya muna lahat ng nasa unang column, then lahat ng value sa unang column is titignan niya. And ito ang magbabasa kung yung value man na yon is negative siya, which is less than 0, or ay end, hindi or, end, yan, and siya ay odd. Ito yung formula para malaman if yung number natin is odd. Ito, babasahin niya, if yung number sa first column, syempre first column muna yung babasahin niya, ay yan, odd and negative. Syempre ilalagay dito sa placeholder natin na sum and negative odd. Then syempre mag-a-add siya. First, 'di ba? Yung unang value ng ating column, then pag naulit tapos hindi siya hindi siya odd number and negative number, kailangan ma-prove yung dalawang yan, dapat siya ay isang negative and siya ay odd. Kung hindi, i-ignore niya tong code na if natin and mag-proceed lang ulit siya sa looping sa loob. Then after nitong sa loob, syempre next is itong sa labas ulit. Then ito na naman sa loob, ganun lang yan. I-check niya lang kung ano yung magiging check niya lang yung value natin and tignan niya if ito ay odd and negative number, then syempre yung value nun pupunta dito sa sum negative odd, tapos madadagdagan siya ng madadagdagan kung mapapalitan man yung value gumagamit ito. And syempre ito na yung cout niya, papakita niya na kung ano yung negative number natin, negative odd number. And next is ito naman na cout greatest element. Ito na yung isa pang pinagawa sa amin ni sir sa code na to. Ibig sabihin lang nito is ilalabas lang yung pinakamataas na value each
each row. Yun. Papakita niya lang kung ano yung pinakamataas na value. Then, syempre, ito na. Anahin nyo to. Pakita ko. Hintayin lang natin mag-compile. Medyo mabagal siya. Ayan, ito yung output. Mag-input tayo ng mga value. 9, 10. Sorry. 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 na yan. Tapos, 16. Oops, ayusin lang natin. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 24, and last one, 25. Yan, ito yung mga input nating value kasi yun nga, yung sinabi ko kanina, mag-input tayo ng sarili nating value. Next natin, ito yung second kong in-explain kanina, papakita niya lang yung ating mga in-input na value in table format. Ito yung each row and each column. Ito naman yung sumunod na code na in-explain ko kanina, which is kunin niyo yung value ng mga odd and negative, odd and negative, odd and negative, odd and negative, and pagpaplasin niya silang lahat. And ito yung magiging sum nila. Next is yung last na in-explain ko kanina, para mas maayos lang makita. Ito yung greatest element in each row. Each row is this one. Yan ang mga row natin. Siyempre, greatest element in each row, row 1, makita naman natin 5. Sa row 2, makita natin 10. Row 3, 15. And row 4, which is negative 16, highest value. And row 5, negative 21. Ito yung code natin. Ito siya. So, siyempre, yan, babasahin niya muna yung mga value natin sa unang sa row. Then, dito sa max, dito siya ilalagay. Dito siya i-placeholder muna. Parang siya, yun nga, parang placeholder siya. Diyan, parang yung unang value na mariread is ilalagay dito sa max. Max. Yan. Compare niya yan. R yan, 0. And, i-compare niya ulit. Tignan niya kung mas malaki. Kung mas malaki siya, syempre, ilalagay niya ulit yung value na yun sa placeholder nating max. And, yun na nga yung naging result natin. Pinakita niya kung ano yung mga highest value in each row. And ito po yung aking code, sir. And this is all for my video. Thank you for staying until the end.